Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter na Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabayan ng kalimon na kanyang banal sa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging ehemplo ang palaro o paligsahan para sa mataas na pananalig, matatag na pananalig upang makamit ang gantimpala. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa mamamagitan ng banal na Panginoong. At ayon po dito sa at mula po dito sa 1 Corinto Kabanata 9, talatang 24 hanggang 25 ito po ang mensahe. Alam ninyo na ang mga kasali sa ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay pangmahabang panahon. Sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 16, talatang 22 hanggang 23 at 26. Ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ito ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At wag ninyo sundin ang kita ng laman. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, baitan, kabutihan, katapatan, kayo na ho na pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong bagay. Huwag tayo maging palalo, palaaway at mainggitin. Kung natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 11, at talatang 20. Ito po ang mensahe. Huwag kayong sasangkot sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang mga gabay na dulot ng kadiliman, mga gawang dulot ng kadiliman. Salita ninyo sila at ang kanilang mga gawa, at laging magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ipapatuloy po natin sa 2 Kabanata 2, talatang 10, ito po ang mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga tao maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inilig ang katotohanan. Tuloy po natin sa mga Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok nito. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbahagi ng salita at mabuting balita sa linggong ito. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe at salita. At pasalamatan din natin ang banal na Panginoon Jesucristo at ang Espiritu Santo at ang banal na salita. At maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo ngayon sa banal na salita. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na maging ehemplo ang palaro o paligsahan para sa matatagig upang makamit ang gantimpala. Nais mong ibabalik sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Jesucristo sa kanyang pangangaral sa mabuting balita. Ngayon ay nais mong ibabatid sa atin ang banal na Panginoon Diyos na yung ang ating palaya ay parang tayo ay manlalaro ng isang paligsahan. Ganyan yung ating ibakan natin sa ating pamumuhay.
ganyan natin sinusunod ang ating banal na Panginoon Diyos para isabuhay ang kanyang kalooban, ang kanyang para tayo ay maisabuhay ang kanyang kalooban sa pagpapailalim natin sa kanyang kapamahalaan, ang kanyang paghahari. Para tayo mga manlalaro na alam ba, kagaya track and field. So sa track and field kinakailangan siyempre lahat ay sa isang events may mananalo at may manatalo. So ganyan natin inaasam na tayo ay maligtas sa ating pananampalataya at tayo ay makaisa doon sa walang bilang premyo ay yung buhay na walang hanggan at makipiling natin ang Panginoon Diyos. So doon sa ating pananalian doon sa mga manlalaro, siyempre doon sa binibigyan nais natin makamit yung gold medal na sabihin para tayo manalo. So sa ganung klase ng ating ay ginagawa natin lahat ay nagsasanay, nagtitimpi, lahat para makamit natin sa paligsahan. So ganyan tayo na namumuhay na para tayong manlalaro na kapag sa ating pakikibaka sa buhay na may panalo natin kung tayo ay magtagumpay, sa huli at tayo mabigyan ng reward ng ating Panginoon Diyos at tayo maligtas na matatag natin gagawin na para maipanalo natin ang ating pamamagitan ng pagpapadat pagsunod sa palungan ng ating Panginoon. So ganyan natin ipapanalo yan na tutuparin natin ang kulungan ng Panginoon Diyos na ito ay magawa natin at with the behavior of the manlalaro, magagawa natin pagtapad ng mabuting balita at namin binusuro ng ating Panginoon Diyos dun sa mabuting balita na kagaya na halimbawa kung paano tayo mabubuhay, tayo ay ulat sundin ang pita ng laman. Kagaya sa paligsahan, kapag sinunod mo yung pita ng laman mo, ikaw ay nagkaroon ng pagkainggit, gusto mong mandaya dun sa laro, hindi ka magtatagumpay. Siyempre, ganoon din sa pamumuhay natin na tayo ay hindi dapat ganyan sa iba pang buhay. Maski doon lamang sa paligsahan na yun, kung ikaw ay sa isang totoong paligsahan, ay kung ikaw ay mandaraya, kung ikaw ay hindi mabuti roon, ikaw ay nasa Diyos. Ngayon, sa iba't ibang pa natin ginagawa sa buong buhay natin ito, parang ikaw ay manlalaro, kung mandaraya ka, ikaw ay hindi mabuhay na maayos sa loob ng Diyos. Malabo ka manalo, mag-qualify ka, even though kahit madidisqualify ka doon sa iyong ginagawa, alin mo ay ikaw ay ginawa ng mabuti pero dinaan mo sa pandaraya, diba? Kaya hindi mo pwede na dinaan mo sa paggawa mo ng mabuti, diba? So kaya dapat ay sumunod tayo sa sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya ano ba tayo ay maging gabay natin yung espiritu para hindi tayo makakita ng panglalaro, diba? Sa ating iba't ibang sa ating pamumuhay o pagkibaka, kailangan natin kung tayo gabay natin ng espiritu, kapayapaan, inululot, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Tayo ay manlalaro, matapat tayo ay matyaga. So nagpapayaw tayo ng kapayapaan. At yun naman yung yan ay isa sa mga basic sa ating gaya, influence ng peace at saka siyempre yung pagkakasundo-sundo. Yan din ang gabay ng ating Santo Papa, peace at pagkakasundo-sundo. Yan naman yung isa sa mga example ng paligsahan na gabay ng ating manlalaro Diyos na tayo ay bumuhay na mayroong kabaitan sa gabay ng Espiritu Santo, mamuhay tayo ng may pagpapayo ng kapayapaan. Yan, kalinaunan, yan, kailangan sa mga sports. Kalinaunan, yan, magpapagpili sa sarili kapag medyo mapusok ka, pagkatalo ka. At kung ikaw ay medyo nahisyo at extend na pag-practice mo. Pinatunan mo, yung makalamang pita. So, huwag kayong sasangkat, yun ha. Kung wag iwasan yung paggawa ng hindi mabuti. Para manlalaro na kung ikaw ay sasangkot doon sa hindi mabuti sa paglalaro, so hindi ka magtatagumpay. So disqualify ka at sa iyong pagkapanalo. So na sumali ka. So kailangan mo yung mga pandaraya sa paglalaro, yung mga bagay.
yung mga, siyempre, hindi lang yung mga player, pati yung mga parado ng mga bandaraya. So, yun. At kaya nga, yung mga ang demonyo ay gagamit ng iba't ibang pandaraya para ikaw ay mandaya at ikaw ay malalim. Kaya instead tayo ay magabayan ng Espiritu Santo bilang manlalaro at doon mismo, halimbawa sa isang pagiging manlalaro at sa pamumuhay ng ito na tayo padaya at madaya at mandaya para tayo ay hindi maalansi. Halimbawa, ikaw ay bibigyan ng pera kung papatalo ka o kunwari mapaapi ka, bibigyan ka ng pera. So, hindi ka rin sa pamumuhay nila, sa pamumuhay hindi ka rin malinis kasi hindi ko nanalo sa paligsahan ng pag-ugali. So, ikaw ay malalansi ka ng espiritu ng kamalian. So, yan. Kaya tayo ay, kung tayo sa paglalaro, halimbawa sa player natin, so tayo ay, doon tayo tinutuloy natin yung ating mali. At sa susunod, may panalo natin ito. Kung failure man tayo, hindi man tayo nagawa kung dapat hindi tayo. Sa pamumuhay na ito, ano man yung failure natin, ang sulot, kung tayo yung bibitaw, palagi doon para makamit natin yung tagumpay o hindi tayo. Ganun tayo dapat. At hindi ka man kumbaga man sa isang paligsahan, kung ikaw man ay kaloko doon, kung matutupad mo ang lahat, panalo ka na, di ba? Kaya sa Panginoon Kristo ay tayo ay tuparin natin ang kalooban ng Diyos. Bibigyan natin tayo kung tinatagumpay. So yun, sana ay nagabayan naman kayo ng Bible-ized promotion sa inyong spiritual coding at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan ritual sa ating pagbabahagi ng sa inyong pagdinig ng salita ng Diyos mula sa ating pagbabahagi. At tayo ay maasa na patuloy tayong bayan ng kaliwanagan ng Santa Maria ng kanyang pagmimala at iba't iba niyang mga gawain sa atin sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. At iyo'y mahikayat natin sa pagtalima sa mabuting balita. Gabayan tayo ng magiging pumapala ng Panginoon Diyos sa paghikayat natin ng sa inyong mga at maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan. Sa gayon kayo ay matupad ninyo at masunod ninyo ang mabuting balita at magkaroon kayo ng kaligtasan ngayon. Sapagkat itong mabuting balitang ito na pinapayag sa inyo hindi basta maniwala ka lamang. Kailangan susundin natin ito sa gawa, no, na kailangan ang pananampalataya natin ay yung pananampalataya natin ay susundin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Kung nalala sa Panginoon Diyos, mananampalataya tayo sa Panginoon Kristo at yung kanyang salita ay susundin. Kung may pag-ibig tayo sa Diyos Panginoon Kristo, susundin natin yung salita o yung gabay ng mabuting balita. Itong mabuting balitang ito yung iyuri ng Panginoon Diyos, ng Panginoon sa Kristo pagdating ng tatlong panahon. Kaya kapag sumablay ka rito, ay yun yung mahuhusgahan ka kung ikaw ay sa impyerno. Kaya tinatala namin dito kung paano ka pupunta sa impyerno, kung paano malilit ka. Ngayon, dito pa lamang, nabivisualize mo na kung saan ka pupunta kapag nilalabag mo ito. Diba? Napakasimpleng bagay. Kapag lumabag ka sa batas, medyo makulong ka, diba? Siyempre, pagdating ng tatlong panahon, siyempre ang Panginoon sa Kristo at ang Panginoon Diyos, siyempre ang humusga. Dito, makikita mo pa lamang yung gawa na ikaw ay kung saan ka pupunta kung magkakamali ka. Pero kung ikaw ay malalaman mo maganda, maaari kang humusgahan sa ganun mga bagay. Naging malalaman kung patawarin ka ng Panginoon Diyos sa nagawa mo na ikaw ay hindi nakatupad sa ibang bagay dito sa mabuting balita. Kaya dapat tayo ay pagsikapan natin na matupad ito sapagkat ito ang inuusga sa atin ng Panginoon Diyos pagdating ng pagkakataon. Yun at doon naman sa CBC, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy sa pagyaan, unawain natin ang ating bawat lalaki. Sa gayon, patuloy tayong makapagpapalitan ng kapayapaan at may iwasan natin yung karasan at mga mauwi, maaaring sa digmaan. Makapagpapatibay tayo ng samahan ng mga bansa mula sa pagkakaisa ng bawat mga reliyon. Kung ito ay magandang ehemplo, ang reliyon ay inigilit siya ng mga kabuluhan. Bagkos, ayon ang
kayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Suklat, yung ito sa Panginoon ng Banal Santa Maria, at patuloy niyong pagbukurin niyo sa matungo sa pananampalataya sa Panginoon sumala Panginoon sa Kristo ang mundo. At ating muting kakayanan, tayo patuloy na nampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Kaya din sa banal na tayo patuloy ng bayan, ng kaliwanagan at ng milagro at sa pagbabahagi ng mabuting balita at mahikayan at mapagbuklod natin ang sangkatauhan at mahikayan ang lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ng banal na Santa Maria at kayo din naman mabuting balita, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, at kayo mamahala ng mabuti matuwid. Tugunin niyo yung karapatan ng pinapatas ng ating Espiritu. Sa gayon, yung mamamayan, ang inyong mga nasasakupan at mamamayan ay maumuhay na mabuti at makapanampalataya sa Diyos. Ngayon din sa lahat ng nagkakaisang mga bansa, magabayan kayo, maliwanagan kayo at kayo patuloy na